Hello mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan na nararating ito pong ating pagtalakay o pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. Nawa po ay hindi po kayo nagsasawa sa palaging pagsasaliksik, pagsusuri, paghahanap ng katotohanan, sapagkat bilang mga mananampalataya, yan po ang nais ng Diyos. Kaya nga po, kanyang inilagay sa kanyang mga kasulatan ang mga salitang study, meditate, and then yung give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Ngayong gabi mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang knowledge beyond human comprehension. Yung pong kaalaman na higit or beyond doon po sa pagkakaunawa ng tao. Kaalamang hindi narating ng pag-iisip, ng kaisipan o puso ng tao. Sapagkat ito yung kaalaman na inilihim ng Diyos o karunungan na inilihim ng Diyos. Subalit ngayon ay hayag na at nakalahad na sa kanyang mga salita. Ating pong text ay matatagpuan sa Ephesians chapter 1, verse 18 at saka 19. Ephesians 1, verse 18 and 19. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na aming natunghayan ngayong gabi. Alam po namin, batid po namin ito po ay perfect, absolute, wala pong sablay, wala pong pagkakamali, sapagkat ito po ay nanggaling sa isang perfectong Diyos, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. At salamat na ito ay nakalahad o nakasulat na sa iyong mga kasulatan at ipinreserve mo ito upang marating ito ang iba't ibang generation, from generation to generation. We have the Word of God. May malalahati ka namin ngayong gabi sa aming pong gagawing pag-aaral at maging ang iyong salita ay ma-magnify sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Saglit ay magbabalik tanaw po tayo mga kapatid sa ating pong ginawang pagtalakay o pag-aaral last Sunday. Ang ating pong theme last Sunday ay pinamagatang Grace Life in View of the Lord's Day of Wrath. Yung pong pamumuhay sa biyaya na kung saan ay nakatingin or having in mind or in view yung tinatawag nating the Lord's Day of Wrath. So ating pong napagkalaman na ang kasalukuyang dispensation of the grace of God na tinawag ni Paul ay isang period of time or napapaloob, to be accurate, in a period of time na kung saan ang Diyos ay dealing with men, siya ay nakikitungo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid. Ito po ay kakaiba sa kanyang pakikitungo sa bansang Israel in time past, na kung saan ang ginamit niyang pamantayan o patakaran ay ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Yun po ay sa panahon ng tinatawag ng Word of God na under the law. At ang Diyos po doon ay nagpakita ng kanyang galit o kapuotan na nakasaad na rin sa provision ng batas, sapagkat yun po ay kontrata sa bansang Israel. So ang law ay nasa sistema na tinatawag na if-then system, na kung saan kung ang Israel ay susunod o tatalima sa mga batas ng Diyos, sila po ay pagpapalain physically doon sa land na ipinangako sa kanila. Subalit kung hindi sila susunod ay susumpain sila, may curses, at mawawala din po ang blessing sa kanila. At hindi kaila na in time past God was chastising His people, ang bansang Israel, dahil nga nakasaad yun sa kontrata o sa agreement nila with God. Subalit nagbago ang pakikitungo ang Diyos sa ating ngayon, particularly sa mga members ng body of Christ. Tayo po yung people of God ngayon, yung peculiar people of God. Tayo po yung chosen before the foundation of the world. Yan po ay walang iba kundi ang body of Christ, which is composed of Jews and Gentiles. At
tayo po yung recipients o tayo po yung mga tumanggap ng mga kayamanan ng biyaya ng Diyos in Christ. At nakikita natin napakabuti ang Diyos. Ang Diyos ngayon ay hindi nagpapakita ng kanyang galit, kapuotan, kundi biyaya, pag-ibig, kabaitan, kahabagan, sa sangkatauhan. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 5:19 na God is not imputing sa sanlibutan yung kanilang kasalanan po. Hindi po ibinibilang, or God is not imputing or putting into the account of the world yung kanilang pong kasalanan. At siya po ay nag-e-extend, siya po ay nakikiusap sa sangkatauhan in behalf of Christ, ni-reconcile po niya ang mundo through our Lord Jesus Christ, dahil ang Panginoon nga ay namatay para sa lahat, at lahat ay pwedeng maka-avail ng kaligtasang walang bayad, mga kapatid. Kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang ganap, marami pang iba na blessings ng cross of Christ at Calvary. At ngayon nga ay pinamumubod ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya, at hindi siya nagpapakita ng galit at puot. Hindi po nanggaling sa Diyos ang mga kalamidad na kagaya ng balitang-balita ngayon na wildfire sa LA. Sinasabi ng marami na yun po ay parusa ng Diyos, balik ng Diyos sa kasamaan ng tao. Yun po ay isang bagay na natural na pangyayari at may explanation na hindi po natin kailangang isiping yun ay galaw ng Diyos at may kinalaman ng Diyos, at para bagang lahat na lang ay may kinalaman ng Diyos, at we will say parang kasalanan ng Diyos kung bakit may mga namatay at may mga maraming nasunog na ari-arian. Hindi po ganoon, mga kapatid. God is not declaring war to the world today, kahit napakasama ng mundo. Nasa panahon na tayo ay nire-reconcile o pinanunumbalik ng Diyos sa Kanya through Jesus Christ our Lord, through the preaching of the cross. Subalit, itong dispensation of the grace of God na ito, hindi kaila ay magtatapos. There will be a time that God will make an end of this present dispensation, at pagkatapos po ng dispensation of the grace of God, susunod na po yung wrath of God, or yung coming day of God's wrath, day of the Lord, sa mga unbelievers sa mundo na masama. Subalit may glory naman sa mga mananampalataya, particularly mga members ng body of Christ, tayo, at ganoon na rin sa bansang Israel, dahil may glorification din naman na naghihintay sa kanila at the coming of our Lord Jesus Christ. So, ang ating pakikitungo dapat sa mga makasanlibutan o sa mga nasa mundo, hindi naman tayo mag-expect ng kabutihan. Kung ano yung ugali ng Diyos sa atin, yung kanyang kabutihan sa atin, yung biyaya niya sa atin, ganun din tayo makikitungo. We should be like father, like son or like sons. Kung ano po yung ugali ng Diyos sa mundo, ganun din po yung ugali natin sa mga taong kahit na hindi nagpapakita ng kabutihan sa atin. Kahit kaaway natin, tinuturuan tayong pakainin pag nagugutom at painumin kung nauuhaw. At sabi nga ni Apostol Pablo, be not overcome of evil. Hindi natin babalikan ng evil ang ginawang evil, kundi overcome evil with good. Let us always be good. Yan pong sila sabi ng Word of God. Yan ang ating business in this life habang tayo narito, pansamantala in preparation for eternity as members of the church of God's children of light. At tungo na po tayo sa ating theme ngayon. Ulitin ko po, knowledge beyond human comprehension. May mga pagtalakay na po akong ginawa sa talatang ito. Subalit ako'y naniniwala ng salita ng Diyos ay napakahalaga kahit ulit-ulitin po natin. At pag balikan po natin ang aral, ay meron po tayong mga matutuklasang kailangan ng ating spiritual life upang mapabuti ang ating paglilingkod araw-araw sa Panginoon. Ayan. So, sisimulan po natin ito, mga kapatid, sa pagbibigay ng kahalagahan o pagpapahalaga sa ilang mga salita at of course mga expressions, words and expressions na ginamit po ni Pablo dito po sa aklat na ito sa mga taga-Efeso. Halimbawa po, yung salitang know,
dahil nandyan po yung salitang knowledge sa ating pong theme. So, nandyan po yung salitang know. Ito po ay 5 beses na ginamit sa Ephesians, yung word na know. Makikita po natin sa Ephesians 1:18, 3:19, 5:6, chapter 5 verse 5, I should say, sorry, and then chapter 6 verse 21 to 22. So, maliban pa sa mga katagang known, may N po sa dulo. At yung salita naman pong knowledge ay 4 na beses din ginamit dito sa Ephesians. Makikita po natin yan sa 1:17, di po? Sa chapter 1:17, chapter 3 verse 4, chapter 3 verse 19, at saka chapter 4 verse 13. So, napakahalagang mga salita, no? Yung know at knowledge. Yung salitang comprehend naman, dahil ginamit po natin sa ating theme, yung salitang comprehension, from the word comprehend, kasing kahulugan ng salitang pagkaunawa o understanding, ano, ay ginamit po yung salitang comprehend sa Ephesians chapter 3 verse 18. Dito nga sinabi ni Paul na may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Ito ay may kaugnayan na I believe sa overall purpose of God, yung eternal purpose of God in Christ, na kung saan napapaloob po yung mystery na inilibil ng Diyos kay Paul para sa mga members ng body of Christ, which is focused particularly in the heavenly places. Ayan po mga kapatid. So, ngayon po ay tutunghayan po natin ang talatang ito. Magsisimula po tayo sa verse 15, pero may tanong po muna tayong sasagutin mga kapatid. Ano nga ba ang pwedeng makapigil sa pagkakaunawa ng isang mananampalataya sa katotohanan? Ano po? Hindi po lahat ng mga mananampalataya na ikinalulungkot kong sabihin, mga member ng body of Christ, ay nagmamahal sa pagtugi sa katotohanan o nagmamahal mismo sa katotohanan. Hindi po kailan na maraming miyembro ng body of Christ na nagpa-practice po ng religion. Hindi po kailan na kahit sa mga rightly dividing circles ay laganap po ang religious system. Ikinalulungkot ko pong sabihin. Ang nakasanayan o kasiyahan ng karamihan ay basta may masabi lang na dinadaluhang church, may mga activities na ginagampanan at sinasabing paglilingkod, ay okay na po sa kanila. Subalit sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay nagtuturo sa atin na tugisin natin ang katotohanan, alamin ang katotohanan, unawain, pag-aralan at tindigan ang katotohanan, ipagtanggol ang katotohanan, maglingkod batay sa katotohanan. Dahil kung hindi, mga kapatid, ay magiging kaaway po tayo ng katotohanan. So ano yung maaaring maging hadlang, mga hadlang sa ating pagkakaunawa sa katotohanan? Dahil dito po sa ating talatang tatalakayin ay issue po ito ng prayer ni Paul sa mga mananampalataya, mga members mismo ng body of Christ. Isa sa mga nakikita ko po, mga kapatid, batay din sa Word of God na makahahadlang upang maintindihan natin ang mga aral ng salita ng Diyos. So, ang katotohanan ay yung unbelief, yung kawalan ng pananampalataya. Posible ba na ang isang believer, anak ng Diyos, ay magpa-practice pa rin o nagpa-practice pa rin ng unbelief? Hindi ba kung believer ka na ay dapat wala ng unbelief sa ating mga puso? Well, sa Word of God, may mga ganyan pong cases. Halimbawa, ang mga mananampalatayang Hudyo, mga kabilang sa little flock, mga apostol ng ating Panginoon. Halimbawa, pagkatapos ng Panginoon ay mabuhay mula sa mga patay, ito po yung sabi ng Mark 16:14, afterward, He appeared unto the 11, dahil namatay na po si Judas dito, as they sat at meat. And then sabi niya, and upbraided them with their unbelief. Notice, nandyan po yung unbelief nitong mga 11 apostles na ito. And then di lang yan, and hardness of heart, because they believe not, hindi po sila sumampalataya, them, yung mga nakakita, which had seen Him after He was risen. So may problema ng unbelief, maging ang 11 apostles. Ano po? Dito po sa talatang ito.
sa 1 Timothy 1:13, nung si Paul ay hindi pa po naliligtas. No? Sabi nga niya, babasahin ko lang po ang verse 13, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy. Bakit po mamumusong si Pablo? Bakit po manguusig, injurious, nananakit hanggang sa pagpatay? Dahil sabi niya, I did it ignorantly in unbelief. So, yung pong ignorance ay associated with unbelief. Yan po yung malaking naging problema ni Pablo at karamihan sa kanyang mga kababayan, kapwa niya mga religious leaders sa bansang Israel bago siya naligtas, mga kapatid. Ano po? Then, sa 2 Corinthians 4:4, sinasabi po ni Paul na ang gospel of Christ ay hindi po sinasampalatayanan ng mga nawawala, to them that are lost, ay hindi po kapanipaniwala sa kanila, at dahil sa kanilang unbelief, ay binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip. Okay? So, nakalulungkot na maraming mga professing Christians sa mga tinatawag na Christian churches na they claim that they are saved, but they believe the wrong gospel, hindi po yung tamang ebanghelyo, sapagkat may mga religious tradition na kung saan inihahalo nila sa purity ng gospel of Christ, ng preaching of the cross, na nagiging dahilan na nawawala ang bisa dito. Kasama na dyan ang water baptism, sinner's prayer, mga ceremonies, altar call, at marami pang iba. Ayan, mga kapatid. Then, maliban dyan sa Romans chapter 11 verse 20, ito po ay warning ni Paul sa ating mga members ng body of Christ. Okay? Sabi niya, well, because of unbelief, they were broken off. Ang tinutukoy po dito ang Israel. Broken off sila. They fell as a nation. Nawala po yung kanilang agency. Hindi na po sila kabahagi ng tinatawag na olive tree, which represents the blessing of God, or yung access to God's blessings. Tayo po yung naikabit sa tinatawag na olive tree, yung wild olive tree, which is the body of Christ. Ay sabi nga ng verse na ito is, thou standest by faith. So tayo ngayon, yung thou is referring to the church, the body of Christ, which is standing by faith. Pero may warning, be not high-minded but fear. At dito sa context na ito, time will come, mga kapatid, na ang body of Christ ay mapuputol din from the olive tree. Hindi po salvation ang mawawala, kundi yung agency natin, yung ating pagiging mga instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang biyaya, ng kanyang mga pagpapalang spiritual ngayong dispensation of the grace of God. Gaya ng Israel, mawawala yung pabor, mapuputol sila doon sa pagkakakabit nila sa olive tree. Ganon din ang body of Christ. Sa katapusan ng dispensation of grace, we will be cut off because of unbelief. Sabi nga ni Paul, nag-warning na sa 1 Timothy 4:1, in the latter time some shall depart from the faith. Makikinig na po sa doctrines of devils. Ayan, mabibiktima ng maling aral. Sa last day, 2 Timothy 3, perilous time shall come. Kabilang po ang body of Christ. Sa 2 Timothy 4:3, may warning si Paul doon kay Timothy 4:2 and 3, preach the word, be instant in season, out of season, for the time will come that they will not endure sound doctrine, but they will give heed to teachers having itching ears. Ayan, yan po yung sinasabi ni Paul. Wala na pong magpapahalaga, hindi na makapagtiyaga sa sound doctrine, sa tamang aral, sa aral na ibinigay kay Paul. At nakikita natin may mga ganyan pong mga pangyayari. Kinalulungkot kong sabihin na hindi na po mahalaga ang Word of God. Hindi po mahalaga ang pagsasaliksik, hindi pinahalaga ng bawat salita. Mas tinatangkilik, gaya ng lagi kong sinasabi, yung mga theological terms, man-made doctrines, at kung ano-ano pa, na kung saan ay hindi nila namamalayan ginagamit ng kaaway upang sila ay manatili na kanyang mga bihag sa kanyang sariling kalooban, upang hindi magamit ng Diyos. Okay, mga kapatid. So, yan po yung dahilan, unbelief, number 1 po yan. And then yung religious tradition,
Di po kayo lang mga kapatid, no? Kahit na ang Panginoong Kristo binatikos niya ang mga leaders, mga Pharisees, no? Mga leaders ng Israel, religious leaders. Kung tutunghayan mo ang Matthew 15 verse 3, 6 and 9, Mark 7 verse 8 and 9, dito ay pinagpupumilit nitong mga elders ng Israel, mga leaders doon na yung mga tradition daw nila, no, ng mga fathers na tinatawag, no, ay dapat sinusunod, no, dahil itong mga alagad niya hindi naman sumusunod, kumain na hindi naghuhugas ng kamay. Isang religious tradition, doctrine na dapat sundin, ano po. Pero mismo ang Panginoon, sabi niya sa kanila, tunghayan natin sa gitang Mark 7, 8 and 9, laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men. Yun yung problema, no? Yung tradition of men, no? And as the washing of pots and cups and many other such like things. Hindi lang yun, marami pang sinabi ang Panginoon dito. Then sabi niya sa verse 9, and he said to them, full well ye reject the commandment of God, no? Yung utos ng Diyos, yung kanyang salita, but ye may keep your own tradition. Yun yung nakalulungkot. Marami pong ganyan mga kapatid, modern day Christianity, dahil may doktrina ng isang organization, may doctrinal statement, naging tradition na po yun. At kapag yun ay makokontra ng ibang aral na galing sa salita ng Diyos, ang tingin na sa iyo ay isa ka ng heretic o yan ay false teacher, false doctrine. Sapagkat may religious tradition na tinitindigan na kanilang standard or basis na sinasabing yun ang katotohanan. Kahit na napatutunayan naman sa Word of God na yun ay mali. Kinalulungkot kong sabihin, maging ang mga rightly dividers ay biktima rin ng religious tradition o na mga aral na hindi natin namamalayan ginagamit ng kaaway. Kaya gaya ng aking sinasabi, di po ako gumagamit ng dispensational chart dahil wala sa Word of God ang paggamit ng dispensational chart. Maging si Paul ay hindi po gumamit ng dispensational chart. Dahil naging final authority na yan, doctrinal statement na kapag nalabag mo ay i-judge ka na ng isang mananampalataya batay sa dispensational chart. Okay, yung kalulungkot mga kapatid. Sa issue na ating pinag-uusapan, napakahalaga ng salita ng Diyos. Yan. So yung tradition of men, naging religious tradition at doctrines of men, ginawa ng doktrina. Si Paul may warning din dyan tungkol sa bagay na yan, mga kapatid. Halimbawa, Colossians chapter 2, verse 8, sabi niya, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Yan. After the rudiments, tradition of men, Andyan po yung mga katagang that tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ. And then, if you will go up sa verse 22 at saka 23, the same chapter, sabi ni Paul, verse 22 and 23, which are all to perish with the using. Then nandyan uli yung mga katagang after the commandments and doctrines of men, which things, yan, yung things na yan ay mga commandments and doctrines of men have indeed a show of wisdom. Wisdom ng tao na, hindi na wisdom of God. In will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. May satisfying the flesh na yan. Yung mga doctrinal statements na tinitindigan ng karamihan ay may appeal sa emotion, no? Very emotional sila kapag na kontra yung doctrine na yun ay lumilikha ng na-stir yung emotion nila at nasasaktan sa halip na tumingin sa Word of God at pag-aralan. Nawa hindi po mga kapatid, no? Pag nakanig tayo ng ibang teaching, let's consider it prayerfully and think about it and then go to the final authority, the Word of God. Yun po yung aking pakiusap mga kapatid, kung maaari. Okay. By the way, ang tradition ay meron din namang mabuting pagkakagamit. Pero depende sa context. Kagaya halimbawa ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Sabi ni Paul dito, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions. Sa plural yan. No? Hold the traditions. Panghawakan niyo yung mga tradisyon which ye have been taught. Na ituro, teaching yan. Ano? Doctrine din yan. Whether by word, no, na ipangaral sa salita
or our epistle. So ito yung tradition na nakasulat mismo sa Word of God at si Paul mismo nagsasabi na ito'y itinuro, no? At siya mismo ang bumanggit na yan ay by word or by our epistle. Okay? So, yung teaching na yan ay doctrine from the Word of God. Yung tradition na yan ay from the Word of God. Hindi siya doctrines of men and traditions of men. Ayan, mga kapatid. Meron din yan sa chapter 3 ng the same book, 3 verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So, doctrine yan. Si Paul po yung nagsasalita dyan, mga kapatid. Yan po yung good sense ng tradition. Hindi po yan religious tradition. Totoong teaching ng Word of God po yan. Okay, mga kapatid. Let's move on. So, balik po tayo sa ating text. Ano po ba yung mga bagay na nais ng Diyos na malaman natin bilang mga banal o bilang mga mananampalataya? So, sisimulan po natin ang pagtunghay dito sa Ephesians 1. Pero bago po natin isa-isahin, maikling mga komento lang, mga kapatid, to save time. Mapapansin natin dito sa ating talata, no, particularly 1:18 and 19, and then maging sa verse 20 na rin, yung tatlong what. What? Okay? What? Ano po yun? Tatlong ano. Okay? Nandyan yan mismo sa verse 18 and 19. Yan. Halimbawa, kung putunghayan natin, nandyan yung what is the hope of His calling. Then, what the riches of the glory of His inheritance in the saints. And then, sa verse 19, what is the exceeding greatness of His power to us who believe. So, tatlong what po yan, mga kapatid. Then, nandyan din po yung mga katagang His calling. Okay? Makikita rin po natin dyan sa talatang ating binasa. His inheritance. Nakita rin po natin. Yung His dyan ay tumutukoy sa God and Father of our Lord Jesus Christ, na God and Father din natin, of course. Okay? His calling, His inheritance, His mighty power. So, tumutukoy lahat yan sa kapangyarihan ng Diyos Ama through Christ, of course, mga kapatid, or in Christ. And then, yung His own right hand, binanggit din yan sa verse 20. So, yun yung mga katagang mahalaga sa mga talatang ito, referring to God the Father, through our Lord Jesus Christ, or what He did in Christ, mga kapatid, for us believers, members of the church, the body of Christ. Okay? So, tunghayan po natin ang verse 15 saglit. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. So, ito pong mga taga-Epeso ay isang grupo ng mga mananampalataya, isang, we will say, church in a locality, representation ng body of Christ doon po sa Ephesus. Meron po silang mabuting testimony bilang isang church. Meron po silang tinatawag na faith in the Lord Jesus. Then, love unto all the saints. Importante po yan sa isang iglesia o sa isang church na ang kanilang faith ay in the Lord Jesus. Hindi po sa leader or preacher o sa religious tradition o sa doctrinal statement. So, meron po silang kinikilalang authority, Word of God, na nagpapakilalang totoo sa ating Panginoong Jesucristo. And take note na tinawag siyang Lord Jesus sapagkat siya po yung master natin bilang mga mananampalataya. Hindi na po yung ating sarili ang masusunod. Then, meron din silang love unto all the saints. Napaka gandang katangian ng isang iglesia na may pagmamahal sa mga banal. Because naintindihan natin na we have the love of God. The love of God is shared abroad in our hearts. Motivated tayo ng love of Christ. 2 Corinthians 5:14. So, yung love na yan, unconditional. Hindi yan, kung maalala nyo, love without dissimulation. Ayan, mga kapatid, walang pagpukunwari, walang pretensyon, totoo. Talagang may pagmamalasakit, kagaya ng pagmamalasakit, pagmamahal ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang mga taga-Epeso naman ang may katangian kagaya niyan, yung faith in the Lord Jesus at saka love unto all the saints. Maging ang mga taga-Colosas, mga kapatid, ay ganyan din ang binanggit ni Paul sa kanila. Halimbawa, Colossians 1:4, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love, pareho rin po, which ye have to all the saints. So,
ikaw ay member ng isang church in a locality, dapat nakikita sa iyo ito, nakikita sa inyo ito as a church. Itong dalawang katangian ito. Maliban dyan, ang mga taga-Thessalonica ay meron din yan. 1 Thessalonians 1:3, remembering without ceasing your work of faith. So, nandyan po yung faith. Okay? Labor of love. So, yung labor of love na yan ay unto all the saints din. Ano? At motivation din nila sa kanilang paglilingkod. And ito pa, idinagdag, patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God our Father. Ito pong faith na ito, o kaya yung love unto all the saints, mga kapatid, ay tinawag po yan sa 2 Thessalonians 1:3, saka ikalawang sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica na charity. Okay? Nandyan uli yung dalawang katangian na yan. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly. Yan po ay isang magandang katangian. Yung kanilang pananampalataya in the Lord Jesus ay lumalago ng labis-labis, at yung kanilang charity, yung kanilang pag-ibig sa mga banal in action. Charity is godly love in action. Meron talagang action na nakikita. Pagmamalasakit, no? May expression ng love. Okay, one toward of everyone of you, all toward each other aboundeth. Sumasagana din po yan, mga kapatid. So, at least tatlong, we will say, churches or localities, church in localities, ang may ganyang katangian na binanggit si Paul dito sa ating tinatalakay. Then, let's move to verse 16. Gaya ng sinabi ko, ito po ay prayer ni Paul. Cease not to give thanks for you. So, kagaya din po ng sinasabi ni Paul na pray without ceasing sa 1 Thessalonians 5:17, ganun din po ang tono, cease not to give thanks for you. Laging may kasamang pagpapasalamat, no? Walang tigil na pagpapasalamat sa Diyos si Pablo para sa kanila, para sa mga mananampalataya. Ano po? Dahil nga sa kanilang magandang katangian, no? Yung binanggit kanina na faith at saka love. And making mention of you in my prayers. So, hindi naman napakahaba isang oras na pinagpe-pray niya sila, kundi mention lang. Pag sinabing mention, nababanggit lang. At siyempre, yun ay kino-communicate ni Paul sa Diyos. Ganun tayo dapat manalangin. Kung ano yung itinuro sa atin ng Word of God, particularly ngayong dispensation, yun po yung dapat content ng ating prayer. Hindi po tayo dapat nagpe-pray na kagaya ng mga mananampalataya in time past with the nation of Israel. Dahil iba po ay instructions and doctrines ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid. So, hindi po nakalulugod sa Diyos ang prayer na hindi ayon sa kanyang kalooban ngayong present dispensation. So, verse 17, may specific prayer din possible dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Yan, kanina yung binanggit ko na yung His ay Father, God the Father, at tinawag nga dito ang Panginoon, ang Diyos Ama na the God of our Lord Jesus Christ. So, may Diyos din ang ating Panginoong Kristo. Yan ay walang iba kundi ang Father, no? The Father of glory. Okay, sa Ephesians 1:3, binanggit din po yan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Sa chapter 3, verse 14, ay ganun din, sa prayer ni Paul, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. So, merong Father of our Lord Jesus Christ. Iba po ang Father, iba po ang Panginoong Kristo. May Father, may Son. Ano po? And then, meron pong binanggit din sa Ephesians 4:6 tungkol din sa Father, one God and Father of all. One God na kinikilala natin, maging ng Panginoong Kristo, ng mga mananampalataya. Father na Father din ng Panginoong Kristo at Father din ng lahat ng mananampalataya. Kaya, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Yan po ang sinasabi niyo po. Then tuloy po natin that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Notice yung word na yung mga katagang glory dyan, mga kapatid, at saka yung mga katagang the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, yun yung prayer ni Paul, na ipagkaloob ng Diyos. Ano po? Sa mga mananampalataya, no? Yung espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman, knowledge of Him. Him is the Father. Halimbawa,
Kung tutunghayan natin ng 1 Corinthians 2:6 na madalas nating binabasa, mga kapatid, no? 6 and 7, may binabanggit si Paul dito na wisdom of God. Ano po? Hindi po ito wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Sa verse 7, we speak the wisdom of God in a mystery. So ito po yung wisdom of God na isinikreto ng Diyos, itinago ng Diyos, hidden wisdom, na kung saan tinalaga ng Diyos bago pa ang sanlibutan, unto our glory. Of course, nakaplan o nakapurpose na yan sa Diyos in Christ, pero inilihim niya yan hanggang sa dumating na tawagin niya si Paul. Okay? So itong wisdom of God na ito in a mystery ay in-reveal. At kung halimbawa tutunghayan po natin ang verse 10, yan po ay revealed unto us by His Spirit. Ano po? So sa ating mga mananampalataya ay ang Espiritu ang kumilos. Of course, kay Paul bilang apostle, directly called by Jesus Christ, nireveal muna una sa kanya. And then may mga apostles and prophets by the Spirit na tumulong na rin sa kanyang ministry nung wala pang kompletong Word of God. At nung makompleto ng Word of God, kung ano yung revelation ng Panginoong Kristo kay Paul directly at through the prophets and apostles, na nakasulat na sa Word of God, sinulat naman ni Paul, nandito na po. Hindi na natin kailangang maghintay pa ng revelation. Just study and read what is revealed at written na yan sa salita ng Diyos. Ayan, mga kapatid. So, sana masundan po natin yan. So, dito sa verse 12 and 13 ng the same chapter ng 1 Corinthians 2, gusto ko lang pong bigyang diin na ito pong binabanggit dito na spirit of wisdom ay gaya ng binanggit ko, hindi po galing sa spirit of the world, ay wisdom of this world po, pero kumukontra yan sa wisdom of God, batay sa context ng 1 Corinthians 1 and 2. So ito pong wisdom na ito ay the spirit which is of God. So yan po yung the spirit which is of God, or the spirit of wisdom, that we might know the things that are freely given to us of God. So meron po tayong spirito, at yan po ay nagfa-function, naging active na since we trusted Christ. Yung gospel of Christ sumilay sa ating mga pag-iisip at nagliwanag, na enlighten tayo, nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos. At yung espiritu na yan ngayon ay being empowered or energized or activated by the Word of God. So, importante na lagi tayo nag-aaral, mga kapatid. Dahil kung hindi, ay kahit na believer ka, may experience mo pa rin yung death in your spiritual life kapag walang encounter regularly with the Word of God. So, ulitin ko lang po, yung spirit of wisdom na yan ay galing sa Diyos. Yan yung espiritu natin na kinikilusan mismo ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay spiritual. Sabi mismo ng Panginoon na yung kanyang salita na sinalita sa kanyang mga alagad ay they are spirit and they are life. At dito sa 1 Corinthians 2:13 ay ito po yung ginagamit ng espiritu, comparing spiritual things with spiritual. So tinuturuan tayo ng espiritu ng Diyos, ng mismong word na galing sa Diyos, words of God, nakasulat na po sa Word of God. So, hindi po natin kailangan ng mga doctrinal statements or kung ano pang ginawa ng tao. Directly go to the Word of God and study it. Yan po yung magbibigay ng tunay na spirituality, perfection, maturity in the faith. Ayan, mga kapatid. So, balikan po natin. Yan po yung prayer ni Paul, pagkaloob sa atin yung spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Meron na tayong written revelation, kaya hindi na natin po problemahin yan. Mag-aral na lang po tayo at sipagan po natin ang pagsasaliksik. Then sa verse 18, connected pa rin sa verse 17, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Now, konting mga komento, may binabanggit po dito na the eyes of your understanding being enlightened. So ito pong eyes of understanding dito is of course spiritually speaking, hindi po ito yung mata natin, physical na eye natin, kundi yung we will say the eye of faith or spiritual eyes, we will say, dahil spirito rin po yung ating inaaral, spiritual Word of God. So ito'y lilikha ng understanding, yung mata ng ating pangunawa spiritually ay makaunawa at
may enlighten. So, believers na po ang pinag-uusapan dito, hindi po unbeliever. So, nangangailangan pa rin tayo ng enlightenment. Mabuksan yung ating mata ng ating pangunawa. Of course, through the Word of God. So, marami pa rin believer ngayon. Ang dumaranas pa rin ng kakulangan, ng understanding. Dahil siguro, maaaring hindi consistent sa pag-aaral ng Word of God o kaya naman ay nakadepende na lang sa mga nagtuturo ng Word of God, sa kanilang mga preachers, teachers, pastors, at kung sino-sino pang mga kinikilala nilang parang authority na rin, mga kapatid. Okay, sa Ephesians chapter 4 verse 18, sabi ni Paul, ang mga Gentiles, other Gentiles na hindi saved, ay ang understanding nila darken. So, ganyan din po tayo nung dati. Being alienated is hiwalay or separated from the life of God. Mga unbelievers po yan, through the ignorance that is in them. So, yun yung problema, yung ignorance. Because of unbelief na, sabi ni Paul. Because of the blindness of their heart. Ganyan po yung dati nating kalagayan. So, hindi na tayo dapat nananatili sa ganyang kalagayan dahil will of God is that yung eyes of understanding natin ay ma-enlighten, maliwanagan, mga kapatid. Sa chapter 5 verse 8, sinasabi mismo ni Paul na dati tayo po ay darkness. Nagbago lang yan nung tayo sumampalataya at naging light na. Children of light. Yan ang sinasabi ni Paul. Ang makapagbibigay ng enlightenment ay walang iba kundi ang Word of God. Maging si David. Ito po, may patotoo siya tungkol dyan sa salita ng Diyos. So Psalm 19:8 sabi niya, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, nagbibigay linaw sa mata. Hindi po physical na mata yan, kundi yung eye of faith or spiritual eye of understanding po natin, mga kapatid. So, kailangan talaga natin ng Word of God. Lalo na sa mga very controversial na mga doctrines, itong coming of Christ, yung order of events in the future, huwag po nating iwalang bahala yan, mga kapatid, dahil sa isang pagkakamali, may practical negative effect yan sa ating buhay bilang mananampalataya. So, huwag tayong tumigil sa pagsasaliksik, pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? That ye may know. So, kapag nabuksan po yung understanding natin, yung eyes of understanding ay na-enlighten, I should say, ang resulta niyan is that ye may know. Upang malaman ninyo, sabi ni Paul, what is the hope of His calling. So, yung hope. Okay? Meron po tayong hope, of course. Pero sa Ephesians 2:12, sabi nga ni Paul, without hope ang mga Gentiles. Ngayong dispensation lang na tayo may hope, mga members ng body of Christ. Kaya wag nating sayangin. Naintindihan o nawain, ma-enlighten tayo tungkol sa hope na yan. Ayan, mga kapatid. Particularly sabi niya, hope of His calling. So, sa Ephesians 4:1, meron tayong tinatawag na vocation o pagkakatawag. Okay? And then sa the same chapter, sa verse 4 pa rin, Ephesians chapter 4 verse 4, may binabanggit si Paul na one hope. Okay? One hope. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. So, meron tayong calling talaga. Called tayo, no? Tinawag tayo dito sa tinatawag na one hope of your calling. Iisa lang yan, yung hope na yan. Tuloy po natin, mga kapatid. Halimbawa, kung pupuntahan po natin ang Ephesians chapter 1 verse 3 ay nakafocus po yan sa heavenly places, mga kapatid. Po, yung spiritual blessings natin ay all spiritual blessings in heavenly places in Christ, mga kapatid. Sa verse 10 ng the same chapter 1, binanggit po dyan yung heaven. Things which are on earth and things which are in heaven. So, tayo yung nauukol sa heaven in the dispensation of the fullness of times. Igagather niya in Christ. Hindi into one place, hindi po dito sa lupa. Okay, yung mga bagay na para sa mga bagay ng lupa at bagay ng langit. Israel and the body of Christ, in Christ lahat yan. Ayan, mga kapatid. So, binanggit ang heaven. Yun po yung punto ko po dyan. Yung maliban dyan sa chapter 1 verse 20 pa rin, di ba? Nang umakyat ang Panginoon, nung siya'y nabuhay na maguli, umakyat, no? At siya ay set
at His own right hand, dun sa right hand of God. Saan? In the heavenly places, far above all principality and power and might. At siya yung ibinigay siya as head of the body, which is the church, the fullness of Him. Ano po? Yung church na yan, which filleth, or that filleth all in all. So tayo talaga yung magpupuno ng heavenly places, ng heavenly government. So imagine that, mga kapatid, bilang member ng body of Christ, napaka mapalad po natin, mga kapatid. So, may kaugnayan yung one hope of our calling sa heavenly places. Hindi po natin pwedeng hiwalayan. So, chapter 2, verse 6, sabi ni Paul, tayo po ay raise up, tayo po ay ibinangon, sama-sama, mga member ng body of Christ, at ginawa tayo, made a seat, pinaupo na tayo together, where? In heavenly places, in Christ Jesus. Yan po yung one hope of our calling, mga kapatid. Then, maliban dyan sa chapter 3, verse 10, binanggit po ulit yan yung heavenly places. To the intent that now, unto the principalities and powers, sabi niya, in the heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. So, itong mga angelic beings dyan sa heavenly places ay natututo through the church, the body of Christ. Natututo sila dito sa tinatawag na manifold wisdom of God. So, kapag demonstrated sa ating buhay, itong wisdom of God na ito, itong will of God na ito na pinasagana, no? Yung mystery, ni-reveal, no? Meron tayong kabatiran, ay natututo sa atin ang mga angels, no? Interested sila dyan, at alam nila, batid nila through the scriptures and through us, na someday, you know, because Christ is, our head is already there in the heavenly places, in God's heavenly kingdom, we will be there. We will be occupying those thrones, dominions, no? Yung heavenly government, mga kapatid. Yan. And then, maliban dyan sa the same chapter pa rin sa verse 15, muli binanggit ang heaven. Binanggit din po dyan sa chapter 4, verse 10. Tingnan po natin ang Ephesians 4:10. Ito'y tungkol pa rin sa pag-akyat ng Panginoon. He that descended, the Lord Jesus Christ, is the same also that ascended up, makyat. Saan po? Far above all heavens. So may kaugnayan po ito sa one hope of our calling. We are called to occupy the heavenly places, mga kapatid. Okay, then, yung lugar na yan ay far above all heavens, that He might fill. The Lord Jesus Christ might fill all things. Ano yung all things? Thrones, dominions, power, principalities, something like that, na binanggit sa Ephesians chapter 1. Ayan. And then, di lang yan. Kung tutungay din po tayo sa Ephesians 6:9, may binabanggit din po si Paul dyan na Master also which is in heaven. Dahil nandun yung master natin, ang Panginoong Kristo, at yun din po yung ating destiny, the heavenly places. Ayan. Then, sa Colossians 1:5, sabi ni Paul, for the hope, yung hope natin is laid up. The hope which is laid up, inilagak for you, for us, church members of the body of Christ. Saan? In heaven. Okay, yan po ang sabi ni Paul. Whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Kaya, binibigyang din natin yan sa ating pangaral, yung hope of His calling, one hope na yan. Yung destiny natin is heaven, the heavenly places, dahil yan ang inilalaan ng Diyos sa mga ligtas, members ng body of Christ, ngayong kasalukuyang dispensation. Ayan, mga kapatid. So, let's move on. Ano po itong what the riches, verse 18 pa rin, the riches of the glory of His inheritance among the saints. So, merong binabanggit dyan na glory, yung kayamanan ng kanya, ng kalwalhatian ng kanyang pamana. So, yan, isa-isahin natin, no? Habang may pagkakataon ay we will try to see kung matatapos po natin lahat ito. Meron pong binabanggit na riches. Yan, sa Ephesians 3:16. That He would grant you, kasama sa prayer pa rin, no? Prayer pa rin ni Paul ito. That He would grant you na ipagkaloob sa inyo, sa ating mga mananampalataya, according to the riches of His glory. So, merong binabanggit niya, the riches of His glory. Doon ay the riches of the glory of His inheritance, no? To be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So, ginagamit ng Diyos yan.
yung the riches of His glory or the riches of His grace, the glory of the riches of the glory of His inheritance, to motivate us, to strengthen us, to energize us in the inner man. So, hindi po mga material na bagay ang ginagamit ng Diyos to motivate us, to strengthen or energize, activate our spiritual lives. Kung material na bagay, mga kapatid, nakalulungkot, hindi po yan yung tunay na motivation. Kung iniisip mo na, I am blessed materially because God is blessing me, and I am blessed materially because I am faithful to God, going to church, giving, well, hindi po yan ang ginagamit ng Diyos to strengthen us and motivate. Hindi po ginagamit yan as motivating factor to serve the Lord. Mali po yan, deception po yan, mga kapatid. I'm sorry to say, but that's what the Word of God says. Okay? Then, kung babalikan din po natin ang 1:6, may binabanggit po si Paul, 1:6, Ephesians 1:6, 12, 14, and 17. Halimbawa sa 1:6, may binabanggit po siya dyan na the praise of the glory of His grace. So, dapat yan po yung ating pinibigyang pansin, yung glory of His grace. Hindi po material na bagay yan, mga kapatid. Ano po? Sa verse 12 ay the praise of His glory. Ayan, yung glory na yan of His grace, may kugnayan sa kalangitan pa rin, mga kapatid. Ano po? Then sa verse 14, may binabanggit si Paul na the earnest of our inheritance. So, mayroon pong inheritance. Sa verse 11, kung babalik tayo, the same chapter, tayo po ay nakatamo na ng tinatawag na inheritance, in whom also we have obtained an inheritance. So, malinaw po, mga kapatid, na ito pong mga bagay na ito ay mga bagay na makalangit. Okay? Dinadala po tayo sa sangkalangitan. Yung riches of the glory of His inheritance or riches of the glory of His grace ay lahat mga bagay na makalangit. Walang makalupa dyan. Walang material na motivation ng Diyos sa atin. It's more than material things, mga kabutihan sa physical life na ito sa lupa, mga kapatid. So, sana maintindihan po natin yan. Okay? So, let's also turn to Ephesians chapter 5 verse 5. May binanggit din po dyan na inheritance. Diyan ay inilaan para sa mga banal. Hindi ko na siguro babasahin. Colossians 1:12 at mamaya ay chapter 3 verse 24, giving thanks unto the Father. Halos parehong nilalaman ng prayer niya sa mga taga-Colosas, which hath made us fit, okay, naaangkop na maging mga partakers, okay, of the inheritance of the saints in light. So, check na po, mayroon na po tayong inheritance, or partakers na po tayo dyan. Magkakasama po tayo dyan sa inheritance na yan. Then, let's move to chapter 3, verse 24 ng the same book, Colossians chapter 3, may binanggit po dyan na the reward of the inheritance. So, maliban na meron pong inheritance, no? Meron pong nakalaang reward din. Knowing that of the Lord, ye shall receive. Ito po ay isang bagay na matatanggap. Ano po yun? Hindi po yung inheritance, kundi yung reward. So, yung inheritance, meron na po tayo niyan. May binanggit nga ni Paul na the riches of the glory of His inheritance. So, malulula tayo kung iniisip natin yan, mga bagay na material, hindi material, kundi spiritual. Nasa heavenly places. Yun yung dapat nating iniisip every day. Okay? At maliban dyan, ay may binabanggit na the reward na matatanggap pa lang, you shall receive future of the inheritance. Why? Bakit? For ye serve the Lord Christ. So, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, every day po yan, hindi lang every Sunday. At ulitin ko, hindi lamang puro sa mga leaders ng church yan, no? Kung lahat ng member ng Body of Christ na nakaunawa sa kalooban ng Diyos, lumalakad ayon sa kanilang katayuan kay Kristo, batay sa mga katotohanan, nakatitiyak na magtatamo ng reward ng inheritance. Hindi ng inheritance, kundi ng reward. Dahil ang reward ay pinagkakaloob, batayan sa ating paglilingkod bilang mga anak ng Diyos. So, napakabuti ng Diyos para sa ating mga kapatid, sa ating mga members ng Body of Christ. Ayan, so, balik po tayo dito po sa verse 19. What is, ito yung ikatlo, what is the exceeding greatness of His powers? May binabanggit dito na labis-labis na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan.
the exceeding greatness ng kapangyarihan ng Diyos Ama sa ating mga mananampalataya na hindi alintana o hindi batid, ito'y ini-ignore ng karamihang mga believer dahil ang iniisip nilang power ay hindi yung sinasabi ni Paul. Ano po? Yung iniisip nilang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos ay malayo sa binabanggit ni Paul. No? Pero meron na, there is power working in us. At sabi nga ni Paul, ang description niya is exceeding greatness of His power. Okay? Sabi niya, ulitin ko po, the exceeding greatness of His power to usward who believe. So sa mga mananampalataya lang yan, available mga kapatid. At yung exceeding greatest na yan of His power to usward who believe is according to the working of His mighty power. Alinsunod sa pagkilos ng kanyang kapangyarihan or mighty power. Yan. Sa Ephesians chapter 3 verse 7 ay si Paul mismo may binanggit diyan yung effectual working of His power, at yan ay hindi po inihiwalay sa grace, no? Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God which is given unto me. So hindi po yan material na bagay mga kapatid. Yung grace na mga tinutukoy ni Paul dito is hindi po material na bagay na kagaya ng iniisip ng marami. Ayan, and then maliban dyan ay may binanggit din sa chapter 3 verse 20 na misunderstood ng marami, no? Sabi ng verse 20, now unto Him, that is referring to God, sa verse 19, that is able, may kakayahan to do, nandiyan po yung salitang exceeding abundantly, above all, exceeding, sumasagana, abunda, okay? Higit sa lahat ng mahihiling natin o maiisip natin, ano po yun? Okay? According to the power that worketh in us. Ano po yung bagay na higit, exceeding abundantly above all that we ask or think? Ito po yung mystery revealed to Paul. Hindi po yan naisip ng tao, hindi pumasok sa kanyang kaisipan, hindi pumasok sa kanyang kalooban. Itong sikreto, the riches of the mystery of Christ, or the riches of the glory of the grace of God, or the riches of the glory of God's inheritance in the saints. Yung mystery revealed to Paul ay nakatago yan, ano? At hindi yan produkto ng isip ng tao, at hindi pumasok sa isip ng tao. Yan ang description ni Paul sa 1 Corinthians 2. Hindi pumasok sa isip ni Satan yan, hindi nila alam, no? Dahil sikreto ng Diyos, yan ay mula sa malaling karunungan ng Diyos na inihayag sa atin ngayon, mga kapatid. So, huwag nating isipin na itong verse 28 tumutukoy sa mga material na bagay. Na, kumbaga, para bagang kung mag-iisip ka na kailangan mo halimbawa ng 10,000, masigit pa dyan kung yan ang iniisip mo, ibibigay ng Diyos. Kaya niya magbigay ng 100,000. Hindi ganon. Hindi po yan tinutukoy. Kung humihingi ka ng halimbawa, sasakyan ay mamahaling pang sasakyan ang ibibigay niya, higit pa dyan. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng verse nito. Wala pong issue ng material na bagay. Ang konteksto ay mystery, mga kapatid. Yung riches of God's glory, yung riches of His grace, yung riches of the glory of His inheritance, tungkol sa mga bagay na makalangit, heavenly places ang issue, mga kapatid. So, sana nakikita natin yan upang hindi masira yung ating buhay, pati yung konteksto, yung nilalaman ng verse na sisira dahil sa maling interpretation ng maraming mga magtuturo. Ikinalulungkot ko pong sabihin, mga kapatid. Sa Philippians 2:13, sabi rin ni Paul na it is God who worketh, which worketh in us, both to will upang naisin, loobin, and to do of His good pleasure. At ano pong nais ng Diyos? Of course, maintindihan natin kung ano yung will of God, kung ano yung kanyang ginagawa ngayong present dispensation. Hindi po yung ang will of God ay wala sa Word of God, na magtatanong ka ba, ano ba ang kalooban ng Diyos? Nandito na po sa Word of God. At ang will niya is yung purpose niya in Christ, yung eternal purpose. Nakalatag po lahat yan sa Word of God. At doon po tayo dapat namumuhay everyday, mga kapatid. Ano po? Sa Romans 16:25, lagi natin binabagit, unto Him that is of power, now to Him that is of power to establish us according to my gospel, yung tatlong bagay, yung preaching of Jesus Christ, which is mystery, then
the scriptures of the prophets. Lahat ng yan ay spiritual, nasa Word of God, no? Mga aral na ipinagkatiwala kay Paul, inihinihag kay Paul para sa ating edification, para sa ating ikatatag, ikatitibay upang maging tama ang ating paglilingkod sa Panginoon everyday. Then, doon sa 1 Thessalonians 2:13, Word of God pa rin yan. The Word of God ay effectually working in us that believe. Kung tatanggapin natin ang Word of God na hindi Word of men, okay, hindi ko po word, kundi Word of God. Kaya maaari lang, puro verses na lang po ang basahin ko mga kapatid. Dahil ito po talaga yung makapagpapatibay. Ito po yung paraan ng pagkilos ng Diyos. Yung effectual working of His power is through the power of His Word, through sound Bible doctrine. Na kapag na-appreciate mo, walang makapipigil sa'yo. Walang batikos na hindi mo kayang tindigan, mga kapatid. No? Walang paninira na hindi mo kayang withstand. At walang makakapag-discourage sa'yo, although may possibility na maapektuhan ka, but through the working, mighty working, effectual working with power, mga kapatid, ay magtatagumpay ka. Dahil yun ang design ng Diyos sa'yo bilang member ng Body of Christ. Hindi niya tayo dinesign na matalo ng problema, matalo ng emotion, kundi panalo through the Word of God. Pairadin lang natin ang spirit natin ang ating espiritu by faith, panindigan, panangnan po natin ang kanyang salita, mga kapatid. Po, nabanggit din ng writer ng Hebrew na the Word of God is quick and powerful. So, yung source of God's mighty working power, yung effectual working of His power, mighty power na binabanggit ni Paul ay Word of God. At particularly yung mga aral, yung mga doktrina, yung mga katotohanan na tayo ang kinauukulan bilang member ng Body of Christ, mga kapatid. So sana ay na-appreciate po natin yan. So basahin po niyo ulit-ulitin itong Ephesians, kung ano ba talaga ang purpose, nilayan ng Diyos sa church, the Body of Christ, na kung saan destined to the heavenly places. What a glory, mga kapatid. No? Sabi nga ni Paul sa Colossians 3, when Christ who is our life shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Sa context na yun is, yung glory dinadala tayo sa mga bagay na nasa taas. Okay, di ba? Ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Nasaan ba ang Panginoon ngayon? Sa heavenly places, di ba? Ephesians 1, nakaupo sa right hand of God, far above all principality and power and might. So doon tayo dinadala, not on things on the earth. Set your affection on things above. Yun yung dapat na nagmamotivate. Yun yung dapat umiiral, kumikilos sa ating pag-iisip habang namumuhay tayo physically dito sa buhay nito. Yun po ang tunay na buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Okay? Tuloy ko lang po sa verse 20, yung mighty power na yan, yung which ay mighty power of God. Kung babalik ka sa verse 19, the working of God's mighty power which He wrote in Christ. Yung salitang wrote is work, past tense, effected, o kaya ay perform. Okay? Ginawa, effected, o sinakatuparan, o pinerform ng Diyos Ama in Christ. Kailan? When He raised Him from the dead and set Him on His own right hand in the heavenly places. The same power of God that raised Christ from the dead and that set Christ at His own right hand in the heavenly places. Yun yung power that is working, mighty power that is working in us. Ayan, mga kapatid. So, it's the God who created all things. It's the God and Father of our Lord Jesus Christ which is working in us, effectively working in us, at dinadala tayo kung saan tayo destined, kung gaano tayo kayaman, kung anong available, meron tayong kapangyarihan, pinapalakas ang ating inner man to glorify and honor Him every day, mga kapatid. Hindi ko na po babasahin, tatapusin lahat ito sapagkat meron na po tayong ginawang pagtalakay. Nais ko lang pong ipanawa, mga kapatid, na ang ating pamumuhay ay dapat na ayon sa Gospel of Christ, Philippians 1:27. Sabi nga ni Paul, let your conversation be it as becometh as the gospel of Christ. Ang gospel of Christ ay hindi lamang po tumutukoy sa sacrificial work of Christ at Calvary, kundi may involved na mga doctrine, no? Of course, yun po yung focus, yun po yung sentro, yun po yung foundation, you will say, but
more than that ay may doctrine behind that na may application, may impact sa ating walk as believers. Kaya dapat yun ang isinasapamuhay natin, yung conversation is manner of life. Sa Philippians 3:20, sabi nga ni Paul is for our conversation is in heaven. Yung conversation natin ay walk, may issue ng walk. Okay, yung word ng conversation ay nasa konteksto ng paglakad, pamumuhay. Okay, in heaven yan, dahil tagaroon tayo, destined tayo doon. Nandun yung ating kayamanan, nandun yung ating inheritance, nandun po yung glory, nandun din po yung reward of the inheritance na naghihintay kung naglilingkod tayo ng batay o tama dito sa mga aral na ito. Okay, sa 1 Timothy 4:7, nagpapaalala si Paul kay Timothy na mamuhay tayo sa godliness. Dahil ang godliness, batay sa sound doctrine yan, ay profitable unto all things. Merong promise hindi lang sa buhay na ito, kundi end of that which is to come. Of course, sa buhay na ito, ang advantage is nagiging pagpapala tayo, will say, sa mga mananampalataya. Nagiging part tayo ng kanilang comfort, learning, and edification. Yun po yung benefit. At in the world to come, of course, dahil namuhay tayo batay sa doctrine, sa katotohanan ay may reward. Reward of the inheritance. Sa Colossians 3:23 to 25, doctrine pa rin ang basis ng ating paglilingkod. Whatsoever you do sabi niya, do it heartily. Heartily as to the Lord and not unto men. Of course, hindi mo magagawa yan kung wala kang pinagbabatayang doctrine. Kung di truth, men-pleasing lang po yan. Yung heart dito, mga kapatid, ay yun yung espiritu natin, yung inner man, na kung saan kinokontrol ng Word of God, puspos ng salita ng Diyos. Ayan. At yun yung paglilingkod natin, magiging sa Panginoon kung may Word of God na kumikilos everyday, effectively working in us, knowing that of the Lord ye shall receive the reward, yan, of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he that doeth wrong, ito yung warning na rin, ano, sa atin. Yung gumagawa ng mali, hindi po batay sa aral, sa katotohanan, may tatanggapin ding wrong, mali, dun sa kanyang ginawa. Hindi po batay sa kung sino tayo kay Kristo, kung ano yung mga pagpapala natin, kung ano yung kung saan nilagay tayo ng Diyos in Christ, in the heavenly places. Ano po? And then sabi niya, and there is no respect of person. So warning po yan sa atin, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang ating buhay bilang mananampalataya. So hindi lamang dapat tayo ay puspos ng doktrina, ng aral, magaling tayong mga puwiran, kundi yung buhay natin, higit sa lahat, kinakikitanan ng mga katotohanan ng tamang aral. Yun po ang tunay na pamumuhay, mga kapatid. So what divides the church, the body of Christ, is wrong doctrine, false doctrine. At hindi lang false doctrine, kundi maling pamumuhay, hindi pamumuhay ayon sa katotohanan, hindi sa doktrina. Ayan, mga kapatid, sa tamang aral. At sana ay hindi po tayo manglulupay-pay, manghihina na tumugi sa katotohanan, mag-aral at mamuhay batay dito to honor and glorify God. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa ligtas, hindi pa check na ang destiny mo kapag dumating ang kamatayan ay ang heavenly places, hindi pa huli ang lahat. Gaya ng laging binabanggit ko, don't ever trust yourself, don't ever trust your works, yung gawa mo, yung religion mo, yung leader mo. Hindi ako galit sa sino man, sinasabi ko lang ang totoo. Ang mapagkakatiwalaan lang pagdating sa kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Dahil siya lang ang sinasabi ng salita ng Diyos ang tagapagligtas, at paano yung tayo niligtas, binigay niya ang kanyang sarili. Gave himself, he died for you and for me, he shed his blood. Tapos na po ang kaligtasan, siya ay nilibing, subalit hindi po siya napigilan ng kamatayang mabuhay na maguli. Siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, dahil ang kamatayan o ang kasalanan na nagdulot ng kamatayan ay kanyang pinagbayaran. Kaya nadaig niya pati ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya tsak po, sigurado may assurance of salvation tayo, at tsak yung ating buhay na walang hanggan. Tsak po yung ating pagtira sa sangkalangitan kasama ang Panginoong Kristo. Sumampalataya ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ngayon din, bago maging huli ang lahat, bago matapos ang iyong buhay, sapagkat wala nang chance pagkatapos ng buhay na ito. Then kung ikaw naman ay mananampalataya na, member ng Body of Christ, pakiusap ko, kaibigan, kapatid, kamag-anak, tuloy-tuloy kang mag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tayong maging mapagpakumbaba,
Kakitanan tayo ng biyaya, ng kahabagan, ng pag-ibig ng Diyos, pagmamalasakit sa kapwa natin mananampalataya. Mahalin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi po ang ating mga organisasyon, hindi ang ating relihiyon, hindi po ang ating samahan, kundi yung totoo na sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po itinawag sa isang katawan, meron po tayong one hope of His calling, tayo po ay mga tagapagmana, meron po tayong riches of grace, recipients na po tayo. Lahat ng yan, meron na tayo mga kapatid. Napakayaman po natin in Christ. Gamitin po natin yung kayamanan na yan bilang kapangyarihan sa ating paglilingkod sa Panginoon araw-araw upang malalhati ng totoo ang Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig, pakikipag-aral. Naway hindi po tayo nagsasawa at tuloy-tuloy lang sa pagsasaliksik hanggang sa katapusan ng ating buhay. At nawa ay dalangin niyo rin po ang ministry na aming ginagawa, aming pagtuturo, pag-aaral, pagsasaliksik upang ang salita ng Diyos po ang malalhati, hindi po ang tao. Muli, maraming salamat sa inyo at bago tayo magwakas ay manalangin po tayo saglit. Maraming salamat po o Diyos Ama sa inyong kabutihan, katapatan sa inyong mga salita. Naway lumika po ito ng encouragement, motivation muli sa amin na mag-aaral pa, maging mapagpakumbaba, mahinahon, kakitanan ng iyong pag-ibig, biyaya at kawaan. Maging mabuting halimbawa po kami sa lahat ng tao, sa mga hindi mananampalataya at maging sa mga kapwa namin mananampalataya. Makatulong sa edification ng body of Christ, sa motivation ng bawat believer na maglingkod ng tapat sa inyo, pang sama-sama po kaming nagagalak sa kaluwalhatian sa iyong pagbabalik. Kung na tayong dalangin po sa salamat, sa pangalan ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw. Grace and peace to us all in Christ.